Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Abe Ambrosio at nandito ako upang i-discuss ang ilan sa mga excavated pre-colonial gold na collection ko. At ito ay nahukay sa iba't ibang parte ng ating bansa sa Pilipinas, pero karamihan sa kanila ay nahukay sa Mindanao. Ngayon, ang ating bansa, bago pa man dumating ang mga Kastila, nakikipag-ugnayan at kalakalan na tayo sa mga katabi nating bansa, kagaya ng China, Japan, Indonesia, Malaysia, India, at ang mga kalakal natin noon ay mga porselana, mga palayok, beeswax, ginto, perlas, mga kabibi at samot-saring mga iba't ibang produkto. Kaya nung dumating at binisita tayo ng Magellan, ang chronicler nila na si Antonio Pigafetta, dinescribe na kung paano tayo makipagkalakalan at meron na tayong sopistikadong pamumuhay bago pa lang sila dumating. At noong pangalawang beses na sakupin na talaga tayo ng mga Kastila sa pamamagitan ni Miguel Lopez de Legazpi, at nag-commission sila ng tinatawag na libro na Boxer Codex. So bandang 1590 to. At yung Boxer Codex, isa siyang illustrative book na sinalarawan kung ano ang itsura ng mga sinaunang Pilipino na natagpuan nila sa iba't ibang rehiyon nito. So sa bandang baba, mga tiga-Cagayan na may pana. Sa bandang taas, mga Maharlikan Tagalog na may mga ginto. Sa bandang taas, sa may kanan, mga Negrito. Sa bandang baba naman, ang mga Pintados. So, itong Boxer Codex, isinalarawan kung anong itsura ng kada pamayanan na nakita nila sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At makikita sa Boxer Codex kung gaano na kasopistikado at kayaman ang ating kultura bago pa man tayo nasakop ng mga Kastila. So, ganyan tayo kayaman. So, hindi tayo basta mga savage lang na sinasabi ng iba na walang kultura, walang pamayanan bago pa man tayo masakop. So, ang Boxer Codex na ito ay sinilarawan ang mga sinaunang kagamitan ng mga Pilipino kagaya ng gintong handle ng mga espada, mga solid na bracelet. So, ang importansya ng Boxer Codex ay kung ano yung nahuhukay ngayon hanggang magpasa ngayon, yun din yung ilustrasyon ng mga sinaunang Pilipino. So nagtutugma yung archaeological at yung documentary evidence. So ito naman pagsasalarawan ng maharlikang babae na tiga Cagayan na merong mga gintong palamuti sa damit at mga necklace at porcelas. So yung ginto nasa damit mismo, nakatahe. Ito naman ang Maharlikang Tagalog na nagsusuot ng golden sash na mula balikat hanggang bewang at gold na dagger. Ito naman ang mga gintong pabaon sa patay na panakip sa mata, sa ilong at sa bibig, at ang mga solid na necklace. So, dati pa man, parang mga Egyptian, meron na tayong mga pabaon sa mga sinauna nating ninuno pag yumayao sila. Ang susunod naman ay ang tinatawag na mga pustisong ginto. So, nung panahon nila Magellan, dinescribe na nila tayo na may mga Pilipino ay merong ginto sa ngipin. At sa bandang baba naman, kung makipapansin nyo, ito ay nakuha sa may katabi ng simbahan ng Bolhon sa Cebu, na yung gold chain na kwintas nakadikit pa doon sa skeleton ng sinaunang ninuno natin. So, meron pa siyang suot na kwintas nung nakuha. So, yung nasa taas, tinatawag yan na Bolinao skull na nakuha sa Bolinao, Pangasinan. Kung makikita nyo, may mga gold peg sa kanyang ngipin. So, ayan, kung paano tayo dinescribe, yun din yung nakukuha ngayon. Ito pa, iba't ibang gintong ornaments na natagpuan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, makikita nyo kung gaano kasopistikado na walang modern equipments, na napakatalino at galing ng ating mga ninuno. Ito pa yung iba. Yung gitna, yan yung solid gold statue ng Golden Tara na makikita ngayon sa Chicago Museum sa USA. At ito naman ang ilan sa aking mga pre-colonial gold collection. So, ayan yung collage nila, pero hindi pa yan lahat yon. So, yan lang yung nagawa ko sa ngayong video. At isa-isahin natin yung iba sa kanila. So, una dito, ang funerary facial cover. So, pinaniniwalaan ng mga sinaunang Pilipino na kailangan takpan ng ginto ang mga mata, ilong, bibig at may bandang uluhan para hindi makapasok yung masasamang espiritu sa bangkay ng mga yumao. So, ganyan yung paniniwala natin dati sa pabaon sa patay. So, dati noong nakuha yan, kaso nalusaw na ngayon, meron pa yung mga thread na mga sinulid na nakatali sa patay dun sa ginto. At kung mapapansin nyo, yung mouth cover, naka-shape siya na parang mga ngipin.
So gawa sila sa beaten gold na ginupit. So para siyang yung paper na may design pero gawa siya sa ginto. So ito ay natagpuan sa Mindanao. Ayan. So funerary facial covers na mga pabaon sa patay. So parang sa Egypt, meron din silang mga gold mask. So tayo rin, pinapractice na natin yun. Ang susunod naman sa ating collection ay ang barter ring. So sinaunang form ng pera. Yan yung bartering. So, iba't ibang klase, iba't ibang laki. Tas dual purpose, alahas at pera din. So, ito naman ang dress ornament na pwedeng palamuti sa damit at pwede rin siyang earrings. So, dual purpose ang mga sinaunang ginto ng ating mga ninuno. Next naman ay ang uod ear ornament. So, yung butas sa likod, pinapasok siya o ini-slide sa taas ng tenga. So, ganun siya suotin. Next naman, itong necklace terminal na shape ng imbudo. So, sa kwintas siya. Kaso ito na split na sa dalawa, siguro dahil sa pagkakabaon din. Susunod naman, itong mga gold rings. Yan. So, na-recover din yan. So, sinubukan kong suotin pero hindi kasya. Ito naman ay ang mga donut o annular donut earrings. Yan, tawag namin donut. Mga sinaunang hikaw. Ito naman ay ang iba't ibang mga barter rings at kamagi beads. So, kagaya na sabi ko, ang barter rings, iba't iba ang kanyang size at laki, pati ang timbang. Ito naman ay ang sample ko ng isang pilonsito na gold coin. Kauna-unahang perang bariyang ginto ng ating bansa. Ito naman ay ang solid gold ring na may inscription ng Evil Eye. So ito dual purpose, singsing, alahas at amulet o parang sinaunang version ng agimat. So ito naman ay fragmented rings, binuo ko, singsing pala. So kala ko nung una para lang siyang uod ear ornament, pero nung binubuo ko siya, singsing pala. So next na natin ay ang video presentation ng ilan sa mga collection items natin. So ngayon naman, ang video part kung saan ipapakita natin ang ilan sa mga collection natin ng excavated gold. Ayan. So nalagay ko muna sila dito para ma-feature. So kung mapapansin nyo sa background, yan yung funerary facial gold cover na pabaon sa patay. So pamtakip sa mukha. Ngayon naman, iunahin natin i-discuss ang ito. Ito ang tinatawag na barter ring. So, itong barter ring, iba't iba ang forma niya. May pas makapal pa dito. Meron kasing kapal ng braso. Pero lahat sila ay hollow tube na ginto. So, ito, kung papansin nyo, ayan, sa loob niya, meron pang lupa-lupa yan. So, ito, ang barter ring, ginagamit siya bilang form din ng pera. Na alahas din na pwedeng gawing bracelet sa hita o sa armlet, tapos pwedeng gupitin. So ito, ginugupit ko ano yung kailangang timbang sa ginto at for trade. So ang bartering, kaya ng sabi ko sa inyo, ay may iba't ibang size. So ito, yung medyo maliit, ayan. So syempre, depende sa timbang yung required na bartering. So ito may lupa-lupa rin. Ayan. So lahat sila hollow gold pero ginto pa rin, pero ampaw yung loob. Sumunod naman ay ang tinatawag na ito, yung uod. Ayan. So ito naman ay in the form of earring. So, ito medyo special kasi ayun, may twisted wire na design sa gilid. Linawan lang natin. Ayan. Ngayon, ito naman ay sinusuot sa tenga. So, nag-split lang siya sa dalawa dahil nakabaon sa lupa, siguro habang hinuhukay. Tapos, ito yung pinapaloob mismo sa tenga. So, ayan, makikita nyo, may crack pa ng lupa na natuyo. Ayan, parang putik na natuyo sa loob. So, ito naman ay sinusuot sa tenga. Ayan. So, U-shape na uod gold. Next naman ay ang
ito, yung gold disc. So, ito naman, ginagamit to sa damit bilang decor. So, tinatahi ito sa damit, pwede rin gawing earring. So, ayan, tatlo sila. So, isa-isahin muna natin. Ito naman, ginawa to sa pamamagitan ng sheet ng gold. Tapos, may molde na kahoy na may design. So, pinukpok nila para magka-disenyo. Ayan. So, tatlo sila. Ayan. So, mga golden dress ornament na pwede ring earring. Kasi yung mga alahas dati, multi-purpose. Ayan. So, next naman ay ito. Ito yung tinatawag na parang pipa. Ayan. So, ito ang ganda ng craftsmanship. So, necklace terminal. So, nakapaloob to dati sa kwintas. Tapos, may beads dito sa dulo. May beads din dito sa kabilang dulo. Ayan. So, ito na biyak din sa gitna. Hollow siya. Pero, mabigat-bigat siya. Nasa 6 grams to. Ayan. So, intricate yung design niya kung makikita nyo. Ayan. So, nagpapakita ng craftsmanship ng mga sinaunang Pilipino. So, next naman ay itong dalawang singsing. Ayan. So, pakita natin yung dugtungan na yan. So, singsing to na magaan lang. Gawa rin sa beaten gold. At kung mapapansin nyo, yung dugtungan nila parang ginupit lang na overlap. Tapos pinokpok. So, hindi na kailangan ng solder. Pinokpok lang para magdikit ulit. Ayan na. Ginupit, tas pinokpok. So, ang next naman natin at ang isa sa pinaka-special sa mga collection ko ay tinatawag na ito, yung earrings na donut. So, kung mapapansin nyo, parang pag may depiction ni Lapu-Lapu o ng mga sinaunang Pilipino, ito yung earring. So, ito yung space dito sa gitna, dyan sinusuot. So, gawa rin sila sa beaten gold, ampaw. Ayan, para magaan lang at tipid sa ginto. So, tipid sa ginto, pero yung itsura ng volume na kala mong napakaraming gold. So, meron ding twisted wire applique na nandito sa gilid. So, ayan. So, tawag namin dito ay donut. So, penannular gold earrings ang pangalan. Ayan. So, may lupa-lupa rin. Ang next naman ay ito. Yung solid ring. Solid gold ring. So, ito ay nasa 11.7 grams. So, mabigat siya. So, ang method na ginawa dito ay casting. So, lusaw na ginto na binuhos sa molde. Ngayon, ang special dito, ito, yung design. So, ito yung tinatawag na evil eye. So, makikita nyo. Una, kala ko parang baybayin na sulat. Pero, evil eye to, symbol na para yung mga nakatitig ay huwag kang makita o huwag kang ma-influensahan. So, ano siya? Singsing na jewelry na anting-anting din. So, ito ang pinakamabigat sa lahat. 11 grams solid gold. So, yan po ang ating mga pre-colonial gold collection.